Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Bistag Live on BSC, Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po, nakapasok tayo ngayon. Kahapon akala ko, on air ako, isang oras ako nagdadaldal, aray ko po. Okay, sa mga nakikinig po sa atin na mga Bistag, Bisayang, Tagalog, maayong hapon sa inyong tanan. Diri sa Pilipinas. Kung saan man kayo, kung sa ibayong dagat man, anuman ang time zones na inyong mga kinaroroonan, ang aming pagbate sa inyo, na sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Dodong Alan Afable Obrero nagpupugay po sa Tibuok Nasod o Tibuok Kalibutan. Ngayon po ay Huwebes, ika-11 ng buwan ng Nobyembre. Ilang araw na lamang po ang ating inaantay. Deadline na ng substitution. Withdrawal at saka substitution. 4 na araw na lamang po ang ating inaantay. Kaya maaaring mayroon talaga mga pagbabago sa national level. Siyempre, ang ating Commission on Election ay paplansyahin na rin yun mga talagang kandidato na ilalagay doon sa balota. Kasi napakarami po yung mga tumakbo. Sa datos po ng Commission on Election, nasa 97 mga naghain ng COC sa pagka-presidente. Ibig sabihin, ang gustong magsilbi sa bayan para harapin ang problema natin ngayon, ay napakaraming gustong magsilbi. Saludo po tayo dyan. 97 of them, nag-file po ng COC. Sa kabila po, na talaga naman ang problema natin ay hindi matatawaran. Sa pagka-vice presidente naman, sinasabi po sa datos ng Commission on Election na nasa 28 ang nais mag-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. At yun namang mga gustong maging senador ay umaabot po sa 174, 174. Tandaan natin, ang kukunin na lamang po ay 12. Ipapalit doon sa 12 magtatapos na ang termino. Ngayon, kung sino man yan papalarin, yun ngayon ang magiging panibago nating mga senador na bubunuin din po kasama ng mahahalal na presidente 6 na taon. Yung 12 napapalarin na mga senators. Ngayon, ang Commission on Election sa pamamagitan po ng kanilang Education and Information Department, si Director Eliza Sabili David, doon sa sinasabing aspirante, 205 aspirants na naghain po ng COC sa 2022, maaaring ideklara bilang nuisance candidate ng Commission on Election ang mga ito. Ilan po yan? Kasi binanggit na natin dito, nasa 82, naghain sa posisyon sa pagka-presidente, 11 15 lang ang pagka-vice presidente at 108 naman sa posisyon sa pagka-senador. Ang ibig sabihin niyan, kasi pero sa datos po ng Commission on Election nasa 97
ano ho, ang COC para sa pagka-presidente, 28 sa pagka-vice-presidente at 174 sa pagka-senador. Ngayon, sino kaya ang matatastas? Ano ho, doon ho sa sinasabing nasa 200 kandidato ang maaaring ideklarang nuisance candidates. Talagang ganyan. Hindi naman po pwedeng ilagay natin lahat yung mga kandidato na nag-file ng COCs. Aabutin tayo ng siyam-siyam sa pamimili dyan. Ang sabi nga ng pagtaya ng NAMFREL, ang isang senior citizen nasa 40 to 45 minutes kada isang senior citizen. Kasi sa dami ng mga boboto, siguro sa dami rin ng mga boboto, kasama yan, pila-pila. Kaya nasa sinasabi 40 to 45 minutes. O isang senior citizen lang yan. Kung sa umaga kayo pupunta, pero ang sabi ng Commission on Election, pahabain yung pagboto from 6 to 7. 6 a.m. in the morning to 7 p.m. Siguro yung mga, pagdating ng 7 p.m., ang lahat yung mga nasa loob, kung halimbawa mahabang pila, isasara ng alas 7, ang nasa loob, pwede pa siguro makaboto yan. At marami pang mga ginagawa po ang Commission on Election para ma-accommodate po lahat yan. Ngayon, balik tayo sa withdrawal at saka substitution na posible, batay ho sa pagtaya ng Commission on Election, sinasabi na November 15, magkakaroon ng mga pagbabago, darami daw ang mag-withdraw at darami rin ang magsusubstitute. Pero may doon sa withdrawal at saka substitution, na sinasabi pagtaya ng Commission on Election, kakaiba kasi ito, na maaaring dumami ngayong eleksyon. Maaari naman sinasabi po na ang iba madi-disqualify, ang iba naman maliban sa siguro sabihin natin may mga kadahilanan na umatras, aatras po yan. Pero hindi po papayagan ang substitution sa isang independent candidate. Hindi po pwedeng magkaroon ng substitution sa isang independent candidate. Ibig sabihin yan, kung ang sasakyan mo, kandidato na independent, hindi po pwedeng ikaw ay mag-substitute doon. Kailangan mayroong national party at saka hindi po independent kasi kailangan mo mag-file pa rin ng COC, kinakailangan ka partido, kaya maaaring ikaw po ay manumpa bago ikaw ay pumalit doon. Kung sakasakali man gusto mong palitan at gusto rin ng mga papalitan mo na ikaw ay palit. Kailangan parehas ang kagustuhan yan. Hindi po pwedeng ako ang nakapag-file pagkatapos papalitan mo ako, hindi po pwede. Hindi maaaring mangyari na halimbawa, example, si Bato de la Rosa na presidentiable ng PDP laban. Kahit gustuhin pa ni Inday Sara na siya ay tumakbo bilang presidentiable at ayaw ni Bato de la Rosa mag-withdraw, walang magagawa dyan. Si Inday Sara. Yun po. Kasi kinakailangan pag wag mag-withdraw ka, kasabay noon sasabihin mo, sino ang papalit sa iyo? Ang ipapalit ko po ay si Inday Sara. Ganun po. Yun ang pagkakaalam natin. Mga patakaran po yan. Kaya kinakailangan kapartido. Kapartido. Kaya kung sakasakali gusto mong kumandidato at nasa ibang partido ka, pwede kang manumpa bago ka mag-substitute. Yun ang pagkakaalam natin. Pero kung sakasakali naman mga kababayan, mag-withdraw si Bato de la Rosa at nagpahiwatig na rin si Vice Presidential Senator Bongo na maaaring magbago yung kanyang takbo sa politika, kahapon sa
Rizal, sa Antipolo ay talagang nagulantang tayo. Kasabay ng sinabi po sa mga balita na si Inday Sara ay nag-withdraw uh, bilang kandidato sa pagka-alkalde sa Davao City, doong araw o nung hapon rin yun, may pahayag po si Senator Bongo na nagulantang rin po tayo. Kaya parang pinagtutugma yung mga pangyayari na maaaring doon nga papasok si Inday Sara sa pagka-vice. Yan mga spekulasyon lang yan para kasi ang unang pumiyok raw ay si Senator Bongo, di ba? Ang pahayag niya gustuhin ko man maglingkod sa pagiging vice president pero bla 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 etc etc. Yun na, marami na sa mga sinabi, sad stories, At katunayan, ako po ay magsisilbi sa inyo kahit ako'y isang ordinaryong mamamayan. Magsisilbi pa rin daw siya sa bayan. Yun. Kaya inaasahan natin na talaga magkakaroon ng mga withdrawal at magkakaroon po ng substitution. Pero ang pagkakaalam natin nga batas na umiiral dyan, hindi po pwede si Inday Sara na pumasok sa PDP Laban kung hindi siya magiging miyembro muna. Kailangan manumpa muna si Inday Sara bilang PDP Laban, then magwi-withdraw kung sino man ang papalitan niya, either Bato or Bongo. Depende na yan sa kung anong mga estratehiya na gagawin. Pero wala pong nilalabag doon na mga umiiral na batas para sa eleksyon. Tandaan natin, habang walang batas na nagbabawal sa substitution, wala po tayong magagawa dyan. Maliban lamang kung sa susunod na kongreso ay babaguhin na naman yung sinasabing substitution. Ay naging sikat yung substitution na yan dahil kay Presidente Duterte. Iba talaga. Parang iba na talaga ang first time. Okay. Si BBM, Bongbong Marcos po, ay nandyan na po yan, tumatakbo na po bilang presidensyable sa Partido Federal ng Pilipinas, PFP. Di ibig sabihin, hindi na po may partido na siyang national. Pasok na po siya sa presidentiable. Ngayon kung sakasakali maisipan na ipalit siya doon sa presidentiable ng PDP Laban at mag-withdraw si Senator Bato de la Rosa, pwede na yan i-adapt na lang. Kasi may partido na siya, meron the same position naman, ang tatakbuhan niya, i-adapt na lang siya ng PDP Laban. Kung sakasakaling ganun ang mangyayari, depende yan. Pero si Inday Sara, kinakailan manumpa siya. Ngayon, kung hindi siya manunumpa at mayroon siyang sasakyan, halimbawa, sabihin ni Inday Sara, ayokong pumasok sa PDP Laban. O kaya tumakbo siya doon sa ibang partido, mayroon siyang masasakyan national, hindi independent national party na pwede siyang doon sumakay. Halimbawa na may nag-file ng vice presidential sa isang partido na national, hindi regional, hindi lokal, kaya pwede siya doon sumakay. Papalitan niya yon, pero manunumpa siya roon. Ganon din po yan dito sa PDP Laban, manunumpa muna siya. O ngayon, kung halimbawa sasakay siya doon sa iba, ilagay na lang natin na ito yung mga senaryo. Sasakay po siya sa iba, doon siya sa ibang partido at vice presidential ang kanyang tatakbuhan. Bongbong Marcos nasa PDP, nasa PFP, Partido Federal ng Pilipinas. Si Inday Sara naman tatakbo bilang vice president sa ibang partido na mayroong tumakbong vice-presidente at pwede niyang palitan. Halimbawa lang, ganun ang mangyari. Kasi napakarami yung mga sinasabing vice presidential na tumakbo, di ba? Ilan po yan? Sinasabi na 28 na vice presidential ang tumakbo. Halimbawa, mayroon doon pasok at hindi naging nuisance at mayroon national party. Pwede doon sumakay si Inday Sara. Ngayon, kung halimbawa,
doon siya sumakay at mag-withdraw si Senator Bongo. Mapagkasunduan. Ito mga senaryo lang to. Pwede rin nilang i-adapt. I-adapt nila si Bongbong Marcos, i-adapt nila si Inday Sara. Pero sabi ko sa inyo, itong mga senaryo na ito maaaring medyo remote pero doable. Doable po. Ang pinakamabilis at pinaka-suwabe na paraan ay talagang manunumpa si Inday Sara sa pagka-miyembro ng partido PDP Laban, ruling party. Pagkatapos, kung halimbawa gusto pa nila na magsama ni Senator ni BBM, i-adapt nila si BBM. I don't think so na si BBM ay mag-withdraw tapos pupunta siya doon sa nandun na kasi siya sa yung kanyang COC, presidential, tapos may partido na siya, pwede siyang i-adapt. Okay? Marami pa rin mga nagsasabi, spekulasyon marami pa rin nagsasabi na maaaring magsama nga yung dalawa. Tingnan, himay-himay natin ang mga, kasi magiging basihan po natin yung mga nakalipas na mga pangyayari. Okay? Kung titingnan natin ang relasyon ng mga Marcoses at saka Duterte, masasabi natin magkaibigan. Di ba? Magkaibigan po yung dalawa. Ngayon, patunay na magkaibigan sa simula po nang naupo ang dating presidente, late President Cory Aquino hanggang sa late President Noynoy Aquino, ilang presidential dyan ang nagpalit-palit hindi po nailibing sa libingan ng mga bayani si dating Presidente Marcos. Nangyari lamang po yan sa panahon ng termino ni Presidente Duterte. Sa unang mga taon ng termino ng ating Presidente, ngayon, nailibing sa libingan ng mga bayani ang dating Presidente Marcos. Ibig sabihin, pagpapatunay na talagang magkaibigan silang dalawa. Okay? Ngayon, hindi naman lingid sa kaalaman na nagpupunta po ang magkapatid, si Amy, at saka mga Romualdez, magkakasama yan, si Marcos, at mga Duterte. Sa Davao, nakikita, dito sa Manila, maaari mayroong mga okasyon. Ibig sabihin, talagang magkakaibigan. Kaya lumalabas ngayon sa mga social media na talagang maaaring magtandem yung dalawa. Kung sa mga BBM tayo magbabase, ilalagay nila si BBM ilalim si Inday Sara. Pero pagka si Inday Sara tayo, mga supporters magbabase, ilalagay nila si Inday Sara sa taas, si BBM sa pagkabise. Yan po ngayon yan po yung mga lumalabas sa mga social media. Ngayon nag-file ng kandidatura si dating dating Senador Bongbong Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas. Nag-file siya bilang presidentiable. Okay. Si Inday Sara hindi pa. Wala pa tayo. Panay ang tanggi, hindi ako tatakbo bilang presidente. Palaging sinasabi niyan, hindi ako tatakbo bilang presidente. Okay. Tumakbo si Bongbong Marcos. Ngayon, maraming natuwa ng mga BBM, siyempre. Pero yung mga supporter ni Inday, hindi pa rin. Ang hihikayat pa rin na tumakbo si Inday si Mayora sa national. Nagkita sila sa city. Ang sabi nga nila, ang Agila ng Norte at ang bituin ng Mindanao. Nagkita sa tinaguriang Queen City. Ang Cebu City. Nagkita sila. Base doon sa mga reports, sinasabi na nung magkita, may nakapagtanong doong mga kasama natin sa hanap buhay. Ang sabi po, anong nangyari o anong dahilan, ba't nagkita? Bagamat sinasabi na dahilan sa isang okasyon,
unexpected occasion, pero sabihin na natin, ganun ang nangyari. Pinagtagpo ng tadhana, sabi nila. Pero anong sabi po sa mga reports? Si Inday Sara, ang sabi niya, pinag-aaralan ng kanyang partido, regional party, ang tinutukoy natin, ang hugpong ng pagbabago kung papaano matutulungan si Bongbong Marcos sa kanyang kandidatura. Maraming natuwang mga BBM supporters, di ba? Natural. Ito yung inaasam nilang pagsasama ng dalawa. Pero kasabay noon, sinabi pa rin ni Inday Sara na hindi siya tatakbo sa pagka-presidente. Malinaw po yan. Hindi pa rin siya tatakbo sa pagka-presidente. Malungkot man yung mga sabihin natin Inday Sara supporters, pero mayroon pa tayong substitusyon sa hanggang November 15 pa. 11 pa lang ngayon, mayroon pa tayong 4 na araw. Ano ho? At Inday Sara anytime, maaari siyang pumasok sa PDP Laban, ruling party, ano ho, chairman dyan ng kanyang ama, si Presidente Duterte. Ngayon, nung magkita yung dalawa, babalik ako doon sa Cebu, yun ang kanyang naging pahayag. Hindi siya tatakbo at the same as president, at saka at the same time, sinabi po ni Inday Sara na pinag-aaralan ng kanyang partido paano makakatulong po kay BBM. Ngayon, the following day o 2 days after, si Bato de la Rosa at saka si Inday Sara nagkita sa Davao. Pagka pinapunta sa Davao, pumunta lang sa Davao, nagkita yung dalawa. Pagkakaalam natin, isa pa rin po yan sa mga katunayan, sinabi po yan sa interview kay Senador Bato de la Rosa. Ang sabi po ni Senator Bato de la Rosa na ako'y tatakbo bilang presidente. Pero anytime, pwede akong mag-withdraw. Nang tanungin siya kung kalaban nila ang mga Marcoses, sabi, hindi namin kalaban ang mga Marcoses. Katunayan sa personal niya na damdamin, gusto niya magsama-sama. Iisang partido lang, iisang kandidato lang. Ibig sabihin, alam niya, anytime pa pwedeng, parang may pahiwatig na rin doon, anytime pwede siyang umalis. Pero susunod pa rin siya sa sasabihin ng kanyang partido, bilang kasama sa PDP Laban. Okay. Biglang nagkaroon po tayo ng mga balita. Na si Inday Sara ay nag-withdraw bilang kandidato sa pagka-alkalde. Pero bago yan, may statement ulit si Bongbong Marcos. Bago pa yan nangyari, sabi ni Senador Bongbong Marcos, ako po at si Inday Sara ay hindi maglalaban. Siguro inyong napakinggan yan. Ako po at saka si Inday Sara ay hindi maglalaban. At ako po ay hindi bababa sa pagka-presidentiable. Mananatili po ako bilang isang standard bearer ng Partido Federal ng Pilipinas bilang presidentiable. Ngayon, statement yan. Nung mga few days after, bumulaga sa atin. Si Inday Sara ay biglang nag-withdraw sa pagka-alkalde, kandidato sa pagka-alkalde sa Davao. Okay? Kasabay noon, ito naman, si Senador Bongo nagpahayag na maaari magkaroon ng pagbabago sa takbo ng kanyang politika. At sabi pa nga niya, gustuhin ko man tumulong sa inyo bilang vice presidente, pero may mga talagang pagbabago. The same day, di ba parang pagka si Inday Sara nag-withdraw sa pagka-kandidato sa pagka-alkalde sa lungsod ng Davao, mayroon siyang papasukan. Ang unang butas na nakita ng mga nagkamasid, pati ako, ang unang kong nakitang butas ay yun hong statement ni Senador Bongo. Ngayon, babalikan ko yung sinabi ni Inday Sara. Ang sabi ni Inday Sara, hindi ako tatakbong presidente. Tutulungan ko si Senador Bongbong Marcos sa kanyang kandidatura. Naglalaro naman sa kaisipan ng inyong lingkod at maaari na kaisipan ng marami na kung tutulong siya, makakatulong talaga siya kung tatakbo siya bilang vice president. Kasi vice president yung
vice presidential yung unang pumutak. 'Di ba? Sinabi nga nila pagka pumutak yung manok yung inahin na itlog. Yung unang pumutak. Okay. There's a great possibility na talagang tatakbo si Inday Sara bilang vice president. Ngayon, ang tanong natin kung sakasakaling matatakbo bilang vice president, sino kaya ang magiging presidente ni Inday Sara? Si Senador Bato de la Rosa sa partido ng PDP Laban. Kung ilalagay natin na halimbawa pumasok na si Inday Sara, kung sakasakaling mangyayari yan, maaaring mapilitan si Senador Bato de la Rosa o estratehiya man nila yan o napagkasunduan man yan nila o hindi, maaaring mag-withdraw rin si Senador Bato de la Rosa. Kaya nga sabi ng Commission on Election maaaring mayroong maraming withdrawal at saka substitution. Ngayon, kung halimbawa mag-withdraw si Senador Bato de la Rosa bilang presidential ng PDP Laban, sino naman ang ilalagay nila? Alangan naman si Pacquiao, alangan naman si Leni Robredo, alangan naman si Lacson, alangan naman si Isko Moreno, di ba? There's a great possibility dahil nga magkaibigan si Inday Sara at saka si Bongbong Marcos na siya ang ilalagay doon. Either manunumpa o hindi, pero I doubt nga manunumpa siya, di ba, kung may technicality roon, pero adoption pwede. Malaking tsansa, adapt siya ng PDP Laban. Line up ni Inday Sara. To satisfy Inday Sara at sa kanyang pagiging kaibigan sa mga Marcoses. Di ba? Malaking posibilidad. Pagka nangyari yan, palagi ko pong sinasabi sa mga naglalaban-labang kandidato sa pagka-presidente na dapat sila po ay magsama-sama. Pagka nagsama si Bongbong Marcos at saka si Inday Sara, mahirap bunuin na yan. Kung hindi sila magsasama-sama, si Lacson, si Isko, si Leni Robredo, si Pacman, pag hindi sila magsasama-sama, maaari pong ilang paso sila kasi nagsama po ang Norte at saka Southern Philippines. Okay. May mga base po yan. Hindi natin po pwede ikaila yan. May mga base yan. Sa survey, nangunguna, Inday Sara, pangalawa si Bongbong Marcos. Sa survey ngayon, sa mga presidential sinasabi, wala pa naman si Inday Sara. Hindi naman kasama si Inday Sara. Sinasabi po sa mga survey, ilan pong survey group na yan. 2 major newspaper po ang nag-survey. Bongbong Marcos ang nanguna. Sa Kalye, Mindanao, si Bongbong Marcos ang nanguna. Mayroon pa isang survey group na nanguna rin po si Senador Bongbong Marcos. Kaya kung ngayon magkakaroon ng election, there's a great possibility na si Bongbong Marcos ang mananalo. Kaso lang, malayo pa. May 9, 2022 pa ang halalan. Remember, si Vice President Jejomar Binay, yung kanyang una noon, palagi siyang nangunguna. Una siya palagi. Yung partido niya. At siya ang standard bearer. Pero pagdating sa malapit na ang halalan, dumay po at pumalit po si Presidente Duterte. Si BBM, popular at talagang sabihin natin sa mga survey group, mataas siya. Dihamak, landslide, ang sabi nga nila. Pero hindi natin alam sa takbo hanggang doon sa dulo kung talagang mananalo o mangunguna sa survey si BBM. Pero sa ngayon, kung magkakaroon ng eleksyon, panalo si BBM. Dadagdagan pa ngayon ni Inday Sara. Yun ang sinasabi natin na mahirap na buwagin o bunuin kung sakasakali magsasama sila. Si BBM, wala pang line-up na partido. Partido Federal ng Pilipinas siya, pero wala siyang mga senators, wala siyang vice presidential. Ibig sabihin, ulo lang. Ang PDP Laban na walang ulo, biglang nagkaroon ng ulo. Pero alam naman na ng marami na yung ulo na yon po pwedeng temporary lang.
parang may mga inaantay na mga senaryo. Ngayon, kung ayaw niyong maniwala sa mga sinasabi ko, nasa sa inyo po yan. Pero ito'y ating pananaw. Ano ho? Bilang tagamasid dito po sa mga nangyayari. Ito, kaya natin nasasabi ito sapagkat nangyayari na po ito eh. Nangyari na po. Ibig sabihin, kaya nagiging parang pinagtutugma-tugma natin because parang nagiging kasaysayan na to eh. Kasi it happened. Nangyari na talaga eh. Pinagtugma-tugma po natin yan papunta doon sa BBM Inday Sara. Ngayon, kung sakasakali magsasama yung dalawa at magkakawatak-watak pa rin at kanya-kanya pa rin yung mga ibang presidential bowl, I don't think so na sila po ay magwawagi. Ano po ang pananaw ng inyong lingkod? Sapagkat yung mga botante nila, kalat at ang mga botante nila ay halos pare-parehas lang ang kulay. Sabihin mo, ano bang kulay ni BP Leni Robredo? Anong kulay ni Isko Moreno? Di ba? Isko Moreno, naroon mga dilawan sa kanya. Si Leni Robredo, hindi niya dinala yung dilaw. Yung dinala niya, alanganing dilaw. Di ba? Yung kanyang kulay. Ano ba yan? Pink? Ngayon, si Lacson, si Pacman, yung mga botante nila, pag-aagawan nila, kumbaga sa cake, yung kalahati ng cake, nasa kay Marcos na at saka kay Leni Robredo. Yung kalahati ng pag-aagawan nilang 4. Sino ba yan? Isko Moreno, Lacson, Pacman, Leni Robredo. Paghahatian nila yung kalahati ng cake. Kalahati ng cake kay BBM at saka kay Inday Sara. Kaya, kung sakali magkasundo si Inday Sara at saka si BBM, kinakailangan magkasundo yung mga tumatakbong kandidato para sabihing United Opposition. Kaya yung hati ng cake kanila, yung hati ng cake dito sa kabila. Kaya mayroong magandang laban na mangyayari. Diba? Isang senaryo po yan na sinasabi natin. Kaya nga, siguro kung kahit naman siguro yung mga political analyst ngayon, kung talaga magsasabi lang sila, kaso lang, pag ini-interview natin ang mga political analyst, sasabihin nila, hindi naman sila si Madam Auring. O titingnan pa nila hanggang November 15. Pagka November 15, sa kanilang siguro sila mag-a-analyze kung ano po ang mangyayari base sa kanilang mga pananaw. Pero kinakailangan establisado na kung sino talaga ang mga determinado at konkretong tumatakbo bilang presidente at vice president ng ating bansa. Okay. May isa pang senaryo na tinitingnan natin, na kung sakasakali naman ganito ang mangyayari. Maglalaban-laban na lahat. Sabihin natin, maglalaban-laban si Bato de la Rosa, andyan, hindi magwi-withdraw, PDP laban. May mekanismo yan. Kahit na ang survey ngayon nasa bababa yan, sa mga presidential, pero mayroon niyang mekanismo, PDP laban, ruling party yung nagdadala sa kanya. Okay? Si Inday Sara, hindi mo kung halimbawa tatakbo siya bilang presidente o presidential, mayroon siyang masasakyang iba. O pwede siyang sumakay kay Belgica, pwede siyang sumakay sa ibang national, kung mayroong tumakbong mga posisyon, presidential. O pwede siya doon sumakay. Ngayon, pag sasakay siya roon, hindi po pwedeng i-diskwento ang popularity ni Inday Sara kasi sa mga survey po, mataas yan nangunguna. May laban din siya. Kahit papano, nandyan yung popularity, nandyan yung maaari yung ibang mga PDP laban pumunta sa kanya. Tumulong sa kanya. Siyempre, si Presidente Duterte pa, nandyan. Iwan ko kung pwede bang between Bato de la Rosa and Inday Sara po, pwede bang sabihin na si Presidente Duterte dito kakampi kay Bato de la Rosa? Malabo naman siguro yon. Okay. Talaga may laban din si Inday Sara. Naka-take off na si BBM.
Senaryo ito na maglalaban-laban silang apat, silang pito. Take off na si BBM. Okay. Kung magkaka-election ngayon, panalo si BBM. Popular siya sa mga OFWs, pati dito sa loob ng bansa. Okay. Hindi rin po pwede isa-isang tabi yung kanyang kandidatura. Ngayon, may laban na sapagkat naglaban-laban yung kalahati ng cake, na sinasabi natin na sana kay Duterte, kay Inday Sara at kay BBM, may laban na ngayon sina Lacson, sina Leni Robredo, si Isko Moreno, si Pacman. May laban na sila, kung tatakbo pare-parehas presidentiable, walang magbibigay o walang magigibway. Tatakbo si Inday Sara, tatakbo si BBM, tatakbo si Bato de la Rosa, walang magigibway. May laban yung apat na mga presidentiables. Masaya yun. Para sa akin, masaya ako doon. Marami tayong pagpipilian. Pero mas magiging masaya ako, kasi kahit sinong manalo doon sabihin na natin sa pito, kahit sinong manalo doon, masyadong minority president. Masyadong minority ang pagiging presidente niya. Kunti lang ang magiging lamang ng susunod na kandidato yan. Kaya masasabi natin na mabuhay para sa akin. Pero kung magsasama si BBM at saka si Inday Sara at sila mananalo, baka hindi maging minority president, magiging majority, kung hindi magkakasundo yung apat na tumatakbong ibang presidentiables. Yun ang pananaw ng inyong lingkod. Ang tabayanan po natin, lahat ng mga iyan ay makikita natin after November 15. Sapagkat November 16, pransyado na yan. Yun na yun ang mga maaaring ilagay sa baluta. Yun hong petition o para yun sinasabi nilang petition na para i-disqualify si BBM. I don't think so na magmamaterialize yan. Anyway, tingnan natin. Pero very risky yan para sa akin. Sa panahon ngayon, malabo yan. Kasi kung mangyayari yan, magiging malabo tayong bansa. Hindi ko naman sinasabing magiging magulo, pero there's a possibility na magiging magulo pagka ginawa po yan na i-disqualify si BBM sa pagka-presidentiable sa ngayon. Una, para sa akin, dapat noon pa i-disqualify na yan. Tumakbo na siya, maraming position na tinakbuhan niya hanggang sa vice president, hindi siya nanalo. Hindi naman nagkaroon ng ganong petition. Saka mayroon pang sinasabi yung mga abogado na mga ganyan, pagka ikaw nagkasala, may 5 taon na palugit. Within 5 years, hindi ka po pwedeng tumakbo. After 5 years, pwede ka nang tumakbo. Lampas na sa 5 years yun. Kaya nga, tumakbo na nga siya ng maraming position eh. Diba? Senador, naging senador na siya, naging gobernador, naging senador, naging muntik-muntik ka na maging vice presidential. Bakit vice president ng Republika ng Pilipinas? Kung titingnan natin ang mga argumento ng mga nasa mga supporters ni BBM, sinasabing dinaya, natulog lang, pagising nagbago na ang resulta. Pero the reality, hindi talaga siya nakaupo. Ang nakaupo na bilang vice presidente ay si Vice President Leni Robredo. Base na yan sapagkat mag-i-election na Dito na tayo ngayon sa realidad. Pagka i-disqualify si BBM, para sa akin, nakikita ko malaking gulo na mangyayari sapagkat papalag ang maraming mga BBM supporters. Dahil nga sa mga pangyayari na bakit hindi pa nila ginawa yan noon na dinisqualify. Tsaka may mga magagandang argumento sila. Anyway, yan naman ay sinasabi ng kampo ng mga BBM na yan po ay isang pamumulitika lang. Paninira
kasi talagang napakataas ng kanyang popularity rating. Napakataas sa survey na kanyang pagiging presidentiable. Yan ang argumento nung mga supporters ni BBM. Ang inyong lingkod, hindi pa po ako nagsasabi kung sino ang iboboto ko. Basta yung sa akin lang, iboto ninyo kung sino sa palagay ho ninyo mayroong magandang plataforma nakahanda sa matagal na sa ating bansa sa problema, lalo-lalo na sa problema nating kakaharapin within 6 years after Duterte. Kasi may problema tayo sa health, may problema tayo sa ekonomiya, may problema tayo sa kalikasan. Yung kalikasan natin ngayon, problema natin yan. Problema yan ng buong mundo. Problema sa unemployment. Diba? Problema sa food supply. Lahat na. Pagsama-samahin na lang natin yan. Sabi, economic problem, health problem, yung climate change problem, lahat ng mga iyan, peace and order problem, lahat ng mga iyan, bubunuin yan ng susunod na presidente. Lalong-lalo na ngayon bagsak ang ekonomiya ng ating bansa dahil sa COVID. Nasa pandemya tayo. Lahat ho ng mga bansa ay nakatikim ho ng pagbagsak ng kanilang pagbaba ng kanilang ekonomiya. Ang iba nakaka-recover na, tayo maaaring makarecover tayo sa darating na mga susunod na mga panahon. Pero yung susunod na presidente ay talagang mahihirapan. Kaya nga sumasaludo ako, 97 ng mga naghain ng COC para ho sa pagkapangulo, ibig sabihin yan, maraming mga Pilipino, para sa akin, ang gustong magsilbi sa bayan, gustong bigyan ng solusyon ang problemang kinakaharap ng ating bansa. Almost 100 of them na malakas ang loob na gustong bakain, bigyan ng solusyon ang mga problemang ito. Pero talagang ganyan, i-streamline yan ng Commission on Election, gagawing ilan na lang yang peraso ang ating pagpipilian. Pabor din yan sa atin kasi hindi masyado mahaba yung papel na ating titingnan, pamimilian. At maaaring maging mabilis ba kahit papano ang takbo ng pagbuta natin sa darating na May 9 2022 election. Okay? Yun po ay pananaw ng inyong lingkod. Nasa inyo po yan kung maniniwala kayo hindi. Pwede naman mabago yan. Sinasabi ko naman pagdating ho ng pagdating ho ng November 15, yun hong ating pananaw maaaring magkaroon ng pagbabago. Pero yung mga senaryo doon, sinabi ko sa inyo, hindi na po lalayo roon. Hindi na po lalayo. Masasapol na po natin yan. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung saan pupunta si Presidente Duterte, Presidente Duterte, maaaring manatili na lang siya na after his term na isang ordinaryong mamamayan, isang civilian, pero pwede rin siyang tumakbo bilang senador. Di ba? Labag ba sa ating konstitusyon ang isang isang presidente ay tatakbo bilang senatoriable? Ang isa pang tanong, kung hindi labag, isang tanong, si Presidente Duterte po ba ay pwedeng tumakbo, may mapapasukang bilang senatoriable? Sa matter of fact, marami nang hihikayat sa PDP laban. May mapapalitan siya roon, maraming mapapalitan siya roon sa PDP laban. Bilang presidentiable, senatoriable. Pwede siya maging Senate President. Kung kahit na sabihin natin may edad na ang ating presidente, kung gustuhin niya magsilbi pa rin sa bayan, hindi natin po pwedeng ipagkait yan. Karapatan ng ating, yan sinasabing karapatan. It is his right. Hindi yan pribilehiyo. Right, karapatan niyan. Kung gusto niyang tumakbo bilang isang Filipino citizen, pwede siyang tumakbo. Pero doon na ako sa Presidente at Vice Presidentiable. Kay Inday Sara at saka kay Bongbong Marcos. Kahit sino sa dalawa, basta magsama,
they are the party to beat para sa akin. Inday Sara, Bongbong Marcos, Inday Sara. Ngayon, yung iba, magsama-sama na sila kung magsama itong dalawa. Yung sinabi ko sa inyo na cake, ang kalahati napupunta na doon sa BBM at saka Inday Sara kung sakasakali magsasama yung dalawa. 45 minuto na ang nakalipas na 45 minutes past 2 o'clock. Okay. Dito tayo sa COVID update. Dispensa por favor sa mga nag-abang doon sa ating update COVID response. Tingnan muna natin kung sino-sino ba yung mga nasa FB Live natin. Sana hindi kayo magtampo, hindi kayo nabati yung mga nakalipas natin, ng mga pagkakataon, hindi kayo nababati ng inyong lingkod, pero siguro sa pagkakataon ito, maaaring kayo po ay babanggit natin. Midel Fabro, good afternoon po from Romblon. Oy, kumusta po kayo, Midel Pablo? Ayong hapon, diyan sa Romblon. Diyan sa Waila kapag may ginabatsyag. Ben Paipon, magandang hapon. Hari ko. Tata Ben. Alam ko naman si Tata Ben, pagka bumanat din po yan ng mga pananaw sa pagdating sa politika, talagang, alam na natin ang mangyayari. Magaling yan, magpunto de vista, si Ben Paipon. Sarah May, maraming salamat sa iyong pagtutok dito. Salamat po, Sarah May. At kung sino man ang mga nakamonitor lamang po at hindi po nagpaparamdam, nasa inyo yan. Kung sakasakali, pwede mag-hi hello kayo para ma-recognize po natin. Okay? Dito tayo sa COVID update. Ang ating pamahalaan ngayon ay nakapagpabakuna na po ng more or less nasa 65 million. 65,700,000 mahigit ang mga nabakunahan na dito sa ating bansa. Doon sa 65 million mahigit, nasa 30 million na po ang fully vaccinated. Yan po yung pinaka-update natin sa sa vaccination natin. At sinasabi rin po sa mga reports na target ng ating pamahalaan na magkaroon ng vaccination rate per day na 1.5 million dose para makamit yung sinasabing population protection bago matapos ang taong ito. 2021. Kaya nga ang NTF sinasabing mayroong 3-day national vaccination. May 3 araw. Sumali po kayo yung mga hindi pa po nababakunahan. Alam naman natin, mamaya i-discuss din natin kung may oras pa tayo, yun yung mga privileges na maaaring mangyari o maaaring igawa doon sa mga vaccinated. May isapwera talaga yung mga unvaccinated. Whether we like it or not, talagang ganun ang mangyayari. Sabihin ninyo, karapatan ninyo yan, okay. Karapatan ninyo yan. Pero pagka mas marami na po ang mga vaccinated, mas marami na ang may karapatan. Kung karapatan ang pag-uusapan. Noong unang bugso ng vaccination, hindi talaga ina-attempt ng pamahalaan na sabihin mayroong mga no vaccination, no subsidy, no vaccination, unvaccinated, hindi po pwedeng tanggapin sa mga pag-a-apply sa trabaho, hindi pa the government during that time cannot afford. Pero ngayon, bakit? Nasasabi na po yan ng ating pamahalaan because dito sa National Capital Region, 80% mahigit ang vaccinated na. Bawat syudad, 80% mahigit. Ngayon, kung sasabihin, karapatan ho ninyo dito sa NCR, ang pinag-usapan muna natin, karapatan ninyo, na hindi kayo magpabakuna, karapatan namin, mas marami kami. 80% mahigit. Kung karapatan din lang pag-uusapan natin, talo kayo kasi mas marami na kaming mga vaccinated. Kung sabihin ng mga kumpanya o pagawaan na hindi po pwedeng pumasok kung ikaw ay unvaccinated, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Ngayon, sasabihin,
Kung tatanggalin ka yan, papalag ka at protektado ka naman ng mga umiiral na batas. Pero kung ikaw ay hindi papapasukin sapagkat ikaw ay unvaccinated o kung papapasukin ka man, aabalahin ka sa RT-PCR test, kawawa ka. Mauubos yung pera mo doon sa RT-PCR. Kaya magiging second class talaga. Ngayon, yung marami na pong mga tourist spot, local tourist natin na pinapapasok na ng mga LGUs na hindi na stricto basta pakita mo lang you are fully vaccinated okay na. Yung mga unvaccinated katakot-takot na dumadaan sa butas ng karayom, gagastos na maaabala pa. Talagang magiging second class. Kumbaga mayroon talagang feeling of discrimination para sa akin. Kaya magpabakuna na po kayo. Yun yung natin, yung buti nga sa subsidy, si DOJ Secretary Guevara, sinalo. Sabi ng DILG Secretary, yun hong mga 4-piece beneficiaries hindi makatatanggap, nirekomenda niya na hindi makatatanggap po kung hindi bakunado. Mabuti sinalo ni DOJ Secretary Guevara. Sabi ni Secretary Guevara, hindi po pwede yan sa mga umiiral nating batas. Ako maniniwala ako doon. Dahil DOJ Secretary. Pero kung sa argumento rin lang, ako naniniwala din po ako na ang ayuda ay hindi po karapatan. Hindi po right. It is a privilege. Kaya kayo nayudahan, dahil gusto ng gobyerno na ayudahan ka dahil mahirap ka, pero may mga requirements doon. Di ba? Yung iba, binibigyan ng ayuda, pero kinakailangan yung anak mo pumasok. May yan yung mga requirements. It is a privilege given to you. Ngayon, pagka sinabi ng gobyerno, hindi po pwede kung hindi ka bakunado, ano magagawa mo? Pero, nandyan naman sa mga umiiral na batas, kung mayroon man, kasi hindi naman magsasabi si DOJ, Secretary Guevara, kung hindi rin po, wala po siyang basehan. Mas matutuwa rin po ako kung sakasakali, mabibigyan pa rin ng ayuda yung mga unvaccinated. Pero magpabakuna po kayo para hindi kayo kawawa. Magkano po ang gagastusin po ninyo kung kayo po ay nagkasakit? Kakayanin po ba ninyo na ang gastos ni milyon? Nakatikim na po ako dyan Nakatikim na po ang pamilya ko sa pagiging pagkakakubid. Lahat ho kami, pati ang inyong lingkod. Ang pinakapunto ko mahirap magkasakit. Lalo na ngayon na may tampuhan ang PAPI, ang mga private hospital at ang PhilHealth. Pagka ang PhilHealth ay hindi makabayad doon sa mga i-reimburse pa ng PhilHealth, nagbanta ang PAPI na kakalas sila sa PhilHealth. Ngayon kung yung mga private hospital kumalas na sa PhilHealth, kung halimbawa lang, ano ang itutulong ng gobyerno? Hindi na makakatulong ngayon basta-basta ang gobyerno, baka hindi ka tanggapin naman ng ospital kung wala kang tackwarts. 'Di ba? Talaga magiging second class citizen po. Kaya magpabakuna po kayo. Ang sabi po ng NTF, National Task Force na sa panguna po ni Chief Implementor Secretary Carlito Galvez, na yung 3 days na sinasabing National Vaccination Days ay nirekomenda niya na gawing regular holiday. Para sa akin, pagbigyan na natin. Kasi kailangan talaga natin na mabakunahan ang marami mga Pilipino para magkaroon tayo ng maluwag na paggalaw, at kapag maluwag po ang paggalaw natin, usad ang ekonomiya ng ating bansa, may pangmamampu tayo. May pangmamampu kayo. Magbubukas ang mga maraming paggawaan, marami tayong ipapasok ng mga manggagawa. Pagkatapos, yung mga manggagawa, pagkikita, may bibilhin na mga pagkain, kung ano man ang kanilang bibilhin, magdi-Disyembre pa naman, iikot ang ekonomiya ng ating bansa. Madadagdagan ang revenue ng Pilipinas. Pag nagkaroon ng ganon, maaaring mayroong iayuda sa atin. Hindi tayo utang ng utang. Ang laki na ng utang natin. Okay. Pabor po ako doon sa sinasabing,
interview ko sana. Hindi, nakalimutan ko na eh. Wala lang oras. Oh, may sana akong tatawagan. Ano ho? Anyway, ang sabi po ng mga eksperto, ang national vaccination na gagawin po ng ating pamahalaan ay malaki ang maitutulong sa pag-usad ng ekonomiya ng ating bansa. Magkakaroon po tayo ng magandang laban sa COVID-19. Si Dr. Ana Ong Lim, siyang Pediatric Infectious Diseases Specialist po, na sinasabi niyang yun hong national vaccination program ng gobyerno, ano ho, ay kapag magkaroon po ng magandang resulta, ang target po ay talagang magkaroon po ng mabakunahan ang more or less 5 to 10 million harinawa. Ano ho? Sabihin na natin 5 million na lang sa loob ng 3 days. Ano ho? Okay na yan. Pero ang pagkaunang labas ng mga balita, 15 million eh. Ang dito sa vaccination, 3 days vaccination, ano, sabihin na natin, factor of safety. Ano ho? Estimate natin 5 million. Eh, dadagdag po yung 5 million na yan na mababakunahan within 3 days. Malaking bagay na po yan. Naroon na tayo sa 60 million na mga bakunado. Nag-aantay na lang ang kalahati doon sa 60 million ng second dose. Eh, tuloy-tuloy naman ang vaccination sa atin. Madadagdagan pa ng 5 milyon. Ala namang problema sa supply ng bakuna. Tinanong ninyo, may dumating na namang mahigit sa 600,000 dosis ng Pfizer. O eh, di ba, inaantay natin yung Pfizer, marami ho nag-aantay niyan. At maliban dyan, mayroon din dumating na ilang milyon, 2 milyon na Sinovac. Tuloy-tuloy po yung dating. At mayroon tayong 40 million mahigit na nasa national national storage facility natin, cold storage facility natin. Mayroon tayong more or less nasa 40 million na naka-standby yung gagamitin natin para ho sa vaccination sa darating na 29, 30, 31, no ba? Ang 1. Basta 3 days yan. Ano na sinasabing magkakaroon tayo ng vaccination national vaccination sa 3 araw na yan. Hanggang 1 yan. November 29 to December 1. Yan po yung sinasabing National Vaccination Day. At gagawin pang regular holiday yan, kung sakasakali, gagawin natin pamahalaan regular holiday, wala tayong dahilan para hindi tayo magpabakuna. Sabihin nila, nagtrabaho ako eh. Ganun, lahat ng paraan talaga ginagawa ng ating gobyerno para magkaroon po tayo ng magkaroon ng mabilisang vaccination sa ating bansa, para magkaroon tayo ng protection, population protection bago matapos ang 2021. At hopefully bago kung sakasakali pagbibigyan po tayo at magiging cooperative po ang lahat, maaari first quarter maaaring marating na po natin yung sinasabing population herd immunity na sinasabi nila. Ngayon, population protection lang target natin. Pero kuha na natin yan. Kuha na ngayon eh. Basta magkaroon, yung 60% ng mga adult na nabakunahan na, nasa adult age, pati nga yung mga kabataan ngayon, di ba? 12 to 17 years old, binabakunahan na. Kung sakasakali, magkaroon po tayo ng vaccination sa darating na mga araw at yung 60%, ang 30%, 30 million na sinasabing hindi pa nagkakaroon ng second dose, kung halimbawa maturukan yan for second dose, di 60 million na. Doon sa 60 million na yon, mga kababayan, population protection na yon. Malaking bagay na po yan kung fully vaccinated na yung 60 million Filipinos. Daghang kayong salamat sa inyong tanan, sa lahat ho ng mga nakikinig sa atin. Maraming salamat po. Si Midel Pablo, maraming salamat. Ben Paipon, Nimpa Espiso, I'm watching you, Pinsan. Ay, kumusta ka na, Insan? Diyan ka pa rin ba sa Antipolo? Maraming salamat, Nimpa Espiso. God bless. Likewise, sabi niya. God bless, likewise. Insan, miss you. Okay, daghang kayong salamat sa tanan, agapaminaw sa ato karon. Maraming salamat, maupay kulop pa yung tanan, mga waray-waray, hain man kamuya na. Maraming salamat sa iyo. Ayaw ka ang pagpinasaway. Okay,
sa pangalan po ng lahat ng mga nakikinig sa atin na hindi nagparamdam sa FB Live. Sa araw ng bukas, magbabalik po ang Bistag Live on BSC alas 2 hanggang sa mga ganitong oras. Dodong Alan na Pablo Berong muling nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Bye-bye! Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po. Bye-bye. Maraming salamat po. God bless.